have our live for today. Dito tayo sa SDA Online page po ito at may mga followers po tayo na talagang they are also interested to follow up. So this is the prophetic insights on the present truth. So ito yung medyo na siya deep study, but we know that God has given us the power of the Holy Spirit kasi yun naman po yung promise niya na when He ascend to heaven, He will send us the Holy Spirit to guide us into all truth. Okay, so dito po tayo. This will be the part 2 of our study on the present truth. Okay, I will share. Okay. Okay, magandang hapon po sa lahat at welcome po sa ating mga kapatiran na sumusubaybay po at dito po sa ating platform ngayon ay magpapatuloy po tayo ng ating pag-aaral. Dito na po tayo sa When God Communicates. God wants that His will be known to us. Kaya yung mga taong nais niyang i-communicate at tinawag ay He qualifies and then there is a communication network. Ibig sabihin, may mga kaparaanan ng Panginoon kung paano po ang kanyang mensahe ay makarating sa atin. Minsan, ma-surprise na lang tayo na bakit hindi ginamit yung mga pastor, ano? Bakit hindi ginagamit ang mga pare during the time of Jesus Christ? Di po ba mapansin natin na in times of Jesus Christ ay ang pinili ng Panginoon ay yung mga common people, not the leaders. Kasi ang mga leaders po ay talagang po sila. They are parang confident na sila that they are untouchable, parang hindi na maturuan ba? So dito po ay kaparaanan ng Panginoon na He communicates. Sabi po rito, read and study the 4th chapter of Zechariah. So ito po yung sulat ni Ellen G. White. Testimonies to Ministers, page 188, paragraph 2. Na kung saan ay sinasabihan po tayo na basahin at pag-aralan yung Zechariah chapter 4. The 2 olive trees empty the golden oil out of themselves through the golden pipes into the golden bowl from which the lambs of the sanctuary are fed. So the golden oil represents the Holy Spirit. Ito na yung talagang application bakit kailangan po natin pag-aralan yung golden bowl. Yung golden bowl ay nasusulat po ito sa Zechariah chapter 4. At alam natin na ang ginagamit po natin na mga teksto, kahit yung mga pastor po ay nagagamit nito. Nasabi dyan sa verse 6 na kung saan not by might nor by power, but by my Holy Spirit. Pero hindi nila pinag-aralan ang buong kapitulo ng Zechariah 4. Ito po yung pag-aaral na kung saan ay dito natin matanto, ay ito pala yung communication mode. Ito ang kaparaanan ng Panginoon para maihatid niya ang mensahe sa ating iglesia. Ang Diyos po ba ay mayroon pong tinatawag na network, no? Mayroon pong kaparaanan. This is a mode of inspiration. The golden oil represents the Holy Spirit. With this oil, God's ministers, kailangan yung mga pastor ay ma-feed nito, mapakain. Ibig sabihin, kung hindi sila kumain ng oil na ito, ay hindi sila bagay magturo. Hindi sila dapat magturo. Bakit po? Ang kanilang tinuturo ay hindi mula sa Panginoon, kundi mula sa kanilang ulo. From the head bowl. Kasi bilang mga theologian, kami ay tinuruan paano mag-interpret ng Biblia. Mayroon kaming tinatawag na biblical interpretation. Kung kami po ang mag-interpret, alam niyo mga kapatid, nung nangyari, nung nasa college pa ako sa AUP,
ay binigyan kami ng topic. Ano? Isang subject lang, isang teksto lang. Pero pagdating po sa sharing or pag-discussion, iba-iba. Iba-iba yung aming interpretation. Bakit po? Dahil walang mag-guide sa amin. Yung aming ginagamit ay mga commentaries from other religion. Mayroon pong Baptist, Matthew Henry Commentary, may SDA Bible Commentary, may iba't ibang mga tools of interpretation. Kaya kung kami ay magkaharap ng mga estudyante, ay iba-iba yung aming sinasabi. So there is no unity in the understanding of the scripture. Kaya itong Zechariah chapter 4 ay isang kaparaanan ng Panginoon para we can see eye to eye. Ibig sabihin na magkasundo tayo. Kung kung ating basihan ay yung spirit of prophecy or itong golden bowl. Okay, sabi po rito, God's servants can obtain victories only by inward purity, by cleanness of heart, by holiness. It is of the utmost importance that ministers set a right example. So dapat yung mga ministro ay magkuan po talaga, maglatag ng isang tamang halimbawa, no? If they follow loose principles, their example is quoted by those who are doing wrong as a vindication of their course. Ito po yung nangyayari ngayon. Sabi ng pastor ganito yun eh. Oh. So they are just relying on what the minister is saying without personal conviction. Yan ngayon ang nangyayari sa church. Kaya kung mayroon pong mensahe nga darating sa church, kung tatanggap sila, yung pastor magsasabi na, kwan yan, mga offshoot yan. Oh. Ano po bang offshoot? Alam niyo po ba na ang Seventh-day Adventist offshoot din? Kung ating pong tutuusin ay lahat po tayo ay offshoot. Pero mga kapatid, ang pagkakilala po dito sa mensaheng ito, we are not offshoot, but upshoot. Upshoot means tinataas po yung standarte ng ating buhay bilang mga Seventh-day Adventist because there is a purification in the church. Kaya sabi po rito, the whole synagogue of Satan is watching for defects in the lives of God's representatives. And the most is made of every defect. Kaya yun po yung kalagayan ng ating iglesia. Kaya sa pagpatuloy po natin ng pag-aaral ngayong hapon, ay atin pong hilingin sa Banal na Espiritu sa Panginoon na tayo po ay gabayan sa pagkaunawa po sa kanyang salita. Tayo manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli sa hapong ito kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na inyong paginagkaloob sa amin, na nandito po kami upang tunghayan at pag-aralan po ang mga liwanag na magmumula lamang po sa inyong mga salita. Nais namin, Panginoon, bilang inyong bayan, na maunawaan po namin, especially sa aming mga kapatiran na sumusubaybay po sa FB at ganun din po sa YouTube at ganun din po dito sa platform na ito. Napatuloy nawa ng inyong Banal Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin na itong katuruan na ito ay hindi nanggaling sa kuro-kuro ng tao, kundi nanggaling po sa inyong mga salita. Tulungan naman kami, Panginoon, na maalaala namin ito at maunawaan namin para maihayag din po namin ng klaro sa aming kapwa, mga Adventista. Salamat, Panginoon, at amin pong inasahan na inyong basbas ang siyang aming maranasan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Now, dito po tayo sa ang purpose po nito actually ay to show God's communication to His church. Kung paano po ang Diyos ay mag-communicate sa kanyang iglesia. Okay. At dito po ang sentro natin ay sa Zechariah. Actually, na-discuss na po natin itong part 1.
na kung saan itong Zechariah chapter 4 ay ang layunin po nito ay isalaysay kung paano ang inspirasyon ay dadaloy mula sa Diyos at patungo sa kanyang bayan. Okay? So, is Zechariah chapter 4 important to us in the last days? Yan po ang sinabi dito sa Bible Commentary, Volume 7, 1179, itong page. This chapter is full of encouragement for those who do the work of the Lord in the last days. So therefore, it is very important na atin pong maunawaan itong Zechariah chapter 4. To understand this prophecy, we need to know the meaning of each of the symbols used. Here is a pictorial view. Ito na po. So, na-explain na po natin ito sa part 1 actually, na itong two olive trees, symbol of the Old and New Testament. Okay? And pinakita po doon kay Zechariah na mayroon pong lampstand. Ito po yung golden lampstand. At sa taas niya po ay mayroon pong bowl. Okay? Na kung saan ay itong mangkok na ito ay gold, na kung saan ay ito nagsisimbolo na tried and tested. It is pure. Okay? At mayroon pong tinatawag na tube na emptied themselves and emptied the oil. Dadaloy po yung oil dito sa tube na ito at pupunta po ito dito sa golden bowl. No? At bakit dalawa? Okay? So, ito po yung significance na sa New Testament, ang espiritu ng hula, siya yung eye of the church. Yung eye of the church is actually the one that sees ahead of us. Kaya kung siya ang nakakita sa hinarap, siya po ang magsasabi sa atin, "Hoy, huwag magpatuloy dyan." So there are counsels. Mayroon pong mga advice sa atin na huwag nating gawin. Kaya mayroon tayong counsels for stewardship, may counsels on health, may counsels on diet and foods, kasi siya yung tinatawag na eye of the church. Kaya nga itong eyes, dalawa. Hindi lang po siya left, kundi right. So dalawa din po dito ang nakalagay sa inspirasyon sa Zechariah, na kung saan ay mayroon pong dalawa na instrumento na siyang daluyan ng banal na espiritu, at ito po ang oil dito ay symbol of the truth. Kaya itong Old and New Testament is the sources of the truth. At ang katotohanan dyan ay dadaloy doon sa dalawang tubo at ilalagay po niya sa depository of all truth. Kaya itong golden bowl, ito po yung spirit of prophecy. Okay? Now, at alam na natin ito mga kapatid, na candlestick in Bible prophecy, according to Revelation chapter 1 verse 20, ay nagsisimbolo po yan sa 7 churches. So therefore, we are in the last church now. It's Laodicea. So, itong sabi sa TM 337, into the lamps, which is the church, and specifically the members of the church. Dahil sila po ay magliliwanag, ibig sabihin, ang kanilang buhay ay glorious. Ang kanilang buhay ay makitaan ng kapangyarihan at katwiran ni Kristo. Yan po ang nais ng Panginoon, na kung tayo po ay na-fed sa katotohanan, ang ating buhay po ay nabago. Okay? So bakit all of gold? Okay, all of gold, being all of gold, this candlestick represents the pure church of the Lord in the time of the loud cry. Sa ngayon po mga kapatid, wala pa talagang pure ang church po natin, hindi pa pure. Bakit po? Dahil nandyan po yung wheat and tares. Unless there will be a judgment that will happen in the church. Kaya sabi sa 1 Peter
chapter 4:17 na the first to feel the judgment of the Lord is the church. Kaya tayo po ang unahin ng Panginoon na hatulan. Kaya mayroon pong tinatawag na sealing of the 144,000 the servants of God in these last days. Okay? So all of gold in the sense that they possess the pure faith, which is God is the one that give them. So ano po yung two olive trees? Napag-aralan na po natin ito sa Sabbath School lesson. So I don't need to expound on this. Pero dito po ay makita natin na yung two olive trees represents the Old and New Testament, which actually nag-witness during the Dark Ages. Yung sa Dark Ages, it was actually from 538 AD up to 1798 na kung saan yan po ang kapangyarihan ng Papa. Okay? So that is the old experience of God's people at that time na mayroon pong mga martyr na pinatay po dyan during the Dark Ages. Dahil pinagbawal po yung banal na kasulatan, ngunit itong banal na kasulatan was actually preserved. And during the time of Martin Luther, when he saw and he actually discovered a black book in the attic. Nasa attic po ng nasa bubungan ng church. Doon niya po ay nag-umpisa po siya nagbasa. And in 1530 ay ang ginawa po ni Martin Luther, he actually wrote 95 theses against the papacy. At yun po ang nagsugat sa beast na kung saan ang papacy had declined its power. Kaya nahuli po siya noong 1798, he was imprisoned. Ang Papa po ay na-imprison during that time. Kaya nagtapos po yung 1260 days o yung Dark Ages. Kaya during that time, the Bible excelled. In spite of there is a Dark Ages na pinagbawal po yung banal na kasulatan. Okay? Now, what is the significance of golden oil? Ang golden oil po, the oil represents the Holy Spirit. At specifically, it is the Spirit of Truth. Kaya nga po, paano po gabayan, paano tayo magkaroon ng katotohanan? Sa pamagitan po ng Espiritu ng katotohanan. Okay? Kaya nga sabi dito sa 1 John 5:6, the Spirit of Truth, ang Espiritu ng katotohanan, na may comment po dito sa Ellen G. White sa TM, Testimonies to Ministers, page 65, Spirit is to come, not to praise men or to build up their erroneous theories, but to reprove. Kaya kung may reprove po mga kapatid, talagang may contention. Bakit po? Ayaw ng mga pastor na itama sila. Kasi ang iniisip nila at paniniwala nila, nasa tama sila. So, the Spirit of Truth will reprove them. Kaya nung napag-aralan ko po ito, I was reproved. Yung aking lang pong kagandahan lang po sa eksperyensya ko, bilang working student po sa AUP, ay mahilig po talaga akong magbasa ng Spirit of Prophecy. Kaya nung nakatanggap po ako ng message na ito, ay madali po sa akin dahil during the time when I was a student in AUP, I read the Spirit of Prophecy. At yun na nga po mga kapatid, ito po yung talagang daluyan na kung saan ang tamang katuruan sa Biblia. Kahit yung lolo ko po, ay sabi niya, tama talaga yung tinuturo. Oo, kasi ang lolo ko, matanda na, nung na-share ko po sa kanya yung mensahe ng Shepherd's Rod, ay sabi niya, itong tama. Yan, nabasa ko na yan. Yan. So, ibig sabihin, ang ating mga original na mga Seventh-day Adventists, na mga kaluluwa natin, ay they are standing in the truth. Pero ito ay nabahiran po ng mga bago
Dahil yung mga theologian was schooled in our school, which our teachers, alam niyo po kung sino yung mga professor natin sa ating school, nag-aral po sila sa Baptist school. Nag-aral po sila sa mga seminary ng ibang religion. So ano po ang ituturo nila sa church ngayon? So yan po yung na-realize ko later. Ganun pala, kaya hindi tayo pure. Hindi tayo pure ngayon. Bakit? Dahil naluan po tayo ng turo ng tao. Okay? So they are not willing to exchange their own righteousness. Ito po yung kalagayan ng mga pastor. Which is unrighteousness. For the righteousness of Christ, which is pure and unadulterated truth. The Holy Spirit flatters no man. Kasi kung yan po ay personal na pagkaunawa lang ng mga pastor, mayroon po kaming tools of interpretation na tinatawag na hermeneutics. Ang hermeneutics po ay yan po yung paraan ng pag-aaral ng Biblia. At sabi nila, pag hindi ka daw nag-aral ng hermeneutics, ay hindi ka makaunawa ng kasulatan. So ibig sabihin, para lang para sa mga marunong itong Biblia, kung ganon, mga kapatid. So parang kwan po siya, questionably po siya. Mayroon pong mga theologian na nagsasabi pong ganon, na pag hindi ka nag-aral ng hermeneutics, hindi mo alam ang hermeneutics, ay hindi ka makaunawa sa Biblia. So paano yan? Paano yung mga taong hindi nakapag-aral? Hindi sila makaunawa ng Biblia? So yun po yung question, mga kapatid, na napaka kaya nagkaroon po ng yung pagkahati-hati ang ating iglesia. Bakit po? Dahil yung kasama kong mga pastor, yun po yung sabi nila, pag hindi ka, dapat maniwala lang kayo sa amin kasi nakapag-aral kami ng theology. Pero mga kapatid, God uses simple men. Katulad po kay Ellen G. White. Si Ellen G. White po ay, ano po bang tinapos niya? Grade 3. Itong si Victor Hotif. Si Victor Hotif po ay grade 4. So gagamitin ng Diyos yung mga simple people. Si Ellen G. White, grade 3 lang po siya. At ginamit po siya, masakitin pa. Itong si Victor Hotif, mga kapatid, na pangalawa doon sa ating pinag-aralan ngayon, na simple man lang po siya, negosyante. Nagnegosyo po siya at nagkaroon po ng persecution sa Bulgaria, kaya nakalipat po siya sa California. At doon po nag-umpisa siya, na-convert po siya bilang Seventh-day Adventist, at siya po ay Sabbath school teacher. Imagine, Sabbath school teacher ng Seventh-day Adventist, at he study. At doon po tinawagan siya ng Panginoon, and he interpret, actually, mga kapatid, especially yung mga pinag-aralan po natin. Itong Zechariah chapter 4 po ay ito po isa sa mga bunga ng banal na espiritu na nagturo po. Sabi po rito, ang two pipes, yung dalawang tubo po dito, according to Daniel chapter 12 verse 4, Isaiah chapter 42 and verse 9, Amos 3:7, ito po yung mga passages actually na well support that we need not to have our private interpretation. God is the one that will send someone to interpret it for us. Siya po ang maghahayag ng mga katotohanan. Kaya sabi po rito, God gave the former prophets special truths which are to be understood only in the last days. And in our days, or in our last days, God chooses messengers to interpret these stored prophetic messages to the church. Kaya ito nga title ng ating series is Prophetic Insight on the Present Truth, na kung saan ay God chooses interpreters, prophets, in order for us to understand these things. Because the carnal-minded
ang ating isipan po ay kwan po yan, limited po tayo. But God chooses individuals. Katulad po dito ngayon, si Ellen G. White po ay nag-prophesy. She predicted that somebody is to come in the power and spirit of Elijah. And it came sa pamagitan po ni Victor Hotip. Sabi po dito sa Christ Object Lesson, per 408, from the two olive trees, the golden oil was emptied through the golden pipes. So yung oil, mga kapatid, ayon doon sa picture, ay emptied itself, na ang oil ay dadaloy po doon sa tube. Ibig sabihin po niyan, ang tube mismo ay makaranas ng leadings of God's Spirit para makasulat sila. Kaya they express it through writing. Yan po, mga kapatid. So, nagsulat po sila, kaya yun po ang Spirit of Prophecy and the Shepherd's Rod. Na ito po ay mga inspired writings na sinulat po ng mga pinili ng Panginoon. Tingnan po natin kung paano po pinili ng Panginoon itong dalawang tube na ito. So from the holy ones, sabi po rito, holy ones, messenger, that stand in God's presence, His Spirit is imparted to the human instrumentalities, messengers, to His service. The mission of the two anointed ones is to communicate to God's people. So ito na po yung God's network, kung paano po mag-communicate ang Diyos sa tao. Mayroon po siyang pinili. Okay? So tingnan po natin the first five. Sino po yung first five? Ayon po dito sa karanasan ng Seventh-day Adventist, after po ng great disappointment, ay parang nanlumo sila. Bakit po? Dahil walang dumating na Kristo. Kasi ang kanilang pagkaunawa sa Daniel chapter 8, verse 14, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Ang pagkaunawa po nila yan, ang sanctuary po ay sa lupa. Kaya sabi nila, Christ will come to cleanse the earth. Yan po ang pagkaunawa nila. Kaya naghintay sila. Bininta nila lahat ng ari-arian nila at nangyari nga po, dumating ang October 22, 1844 at walang dumating na Kristo. Kaya nagkaroon po sila ng disappointment at nabasa po nila ang Revelation chapter 10 verse 11. Ano pong nabasa doon sa chapter 10 verse 11? Na kung saan ay they took the little book. Mayroon pong kinuha na little book. Yun po ang Book of Daniel. Kinain po yon at sa kanyang bibig, matamis. Pero pagdating sa tiyan, mapait. Yun na po yung karanasan ng mga Millerites movement na kung saan ay they are proclaiming that Jesus will come. Okay? So, tinawag po silang mga Adventist. Okay? So, naghintay po sila sa pagdating ni Kristo. Pero ang kanilang araw ng pagsamba noon ay Sunday pa lang. Okay? Sunday pa. So, tinawag po silang First Day Adventist. Okay? Ngunit, pagkatapos po ng great disappointment, ito nga po na nabasahan nila yung Revelation chapter 10 verse 11 at sabi po doon sa talata, prophesy again to many nation many nation, mga kapatid. So ibig sabihin ay mayroong movement na lilitaw at ito na nga po yung Seventh-day Adventist. Okay? Kaya lumitaw yung Seventh-day Adventist. At alam po natin na itong Seventh-day Adventist is to prepare God's people, no? And to gather the what? Gather the servants of God, which is the 144,000. Dahil ang first vision po na Ellen G. White, yan po yung purpose ng Seventh-day Adventist, to gather the 144,000.
Pero ano pong nangyari? No? Sabi nga po ni Ellen G. White dito, I have written many books of myself I could not have. Kung sa kanyang sarili lamang mga kapatid, hindi niya makaya yon dahil grade 3 lang po siya. No? The Lord has given me the help of His Holy Spirit. So it is the workings of the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya testimony po ito ni Ellen G. White. Sabi niya, kung sa akin lamang ay hindi ko kaya yon dahil grade 3 lang ako. Pero nagpagamit ako sa Panginoon. Siya po ay nagbigay sa akin ng mga inspirasyon, kaya nga po nagsulat ako. Yan po sinasabi ni Ellen G. White. My work includes much more than this name. Prophet signifies I regard myself as a messenger. So mensahero po siya na kung saan ay binigyan po ng inspirasyon ng Panginoon para maihayag kung ano ang nais ng Panginoon para sa kanyang bayan. Kaya mayroon pong mga councils, councils for the church, councils for the leadership. Ito po lahat mga kapatid ay kaparaanan ng Panginoon para mag-guide po yung kanyang bayan. When the Lord sees fit to give a vision, I am taken into the presence of Jesus and angels. Kaya tinatawag din po si Ellen G. White na visionary prophet. Okay? Visionary po siya. Pero itong isa, yung pangalawa po, ay hindi po siya visionary, kundi interpretative prophet. Okay, tingnan po natin. Ang second five, nasa Bible po ba yan? Kasi magtatanong tayo yan ba ay nasa Biblia? Paano ka makaniwala na siya yan? Ayan. So dito po natin tingnan kung ano po ang nasusulat sa Biblia at sa Spirit of Prophecy. Ito pong sabi ay, behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me and the Lord, whom ye seek, and shall suddenly come to his temple. So ito po yung Malakay chapter 3. At alam po natin na walang iba po na sinasabi dito kundi si Elijah. Okay, tingnan po natin. Behold, chapter 4, verse 5. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So ito po ay isang propesiya, hula, na darating si Elijah bago pa man ang dakilang araw at kagilagilalas ng mga kapanahunan. Ang tanong, nangyari na po ba ito? Kung hindi pa po nangyari, ibig sabihin, sa ngayon po ay nihanda tayo at may dumating na nga po itong mensahero. Okay? So si Elijah was actually predicted by Ellen G. White as well. Kaya hindi po natin masabi na ito ay gawa-gawa lang ng tao or kulto siya. Bakit? Nabasis po sa banal na kasulatan sa propesiya. Okay, ano pong sinabi ng inspiration? Testimonies to Ministers, 475. Prophecy must be fulfilled. Na-quote po ni Ellen G. White dito yung Malakay chapter 4 verse 5. So siya po ang sumulat nito. Kaya sabi niya, prophecy must be fulfilled. Ang propesiya, ang hula ay dapat matupad. Ano pong propesiyang yan? Sabi po niya, somebody. Kung ikaw po ang sumusulat at tinutukoy mo yung sarili mo, makasabi po ba ikaw o makasabi po ba tayo na somebody is to come kung ikaw yun? Oh. So, kasi ang explanation po ng ating church dito ay mayroon pong nilagay silang appendix doon. Okay? Kung may book po kayo na TM, Testimonies to Ministers, mayroon pong appendix doon na kung tingnan mo po yung appendix, ini-explain po nila na sabi daw ni Ellen G. White, siya yun. Ako ito. Ako ang tumutukoy sa sinasabi ko. Pero ang sabi dito mga kapatid sa sulat ni Ellen G. White, somebody is to come. Oh.
Kung somebody po yan, ibig sabihin, liban po yan sa kanya. Hindi po siya. Okay? Somebody is to come in a spirit and power of Elijah. And when he, ito pa ang pangalawang evidence mga kapatid, when he, kung he po mga kapatid, babae o lalaki, so yan po yung isa sa mga dapat tingnan po natin. Kasi God's word cannot be wronged. Hindi po siya mapamali. Dahil yan po ay sinulat na may inspirasyon. No. So sabi rin, when he appears, men may say. So ano pong sasabihin ng tao? You are too earnest. Ang tanong, ginawa ba yan kay Ellen G. White? Hindi yata, ano? So ibig sabihin, Ellen G. White is actually referring to someone, somebody. Okay? You do not interpret. Ang tanong uli kay Ellen G. White, si Ellen G. White po ba nag-interpret? Ang sa kanya po, mga kapatid, ay visions at mga counsels. Hindi po interpretation. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, Ellen G. White mismo ang nagsasabi na may darating na magbibigay siya ng interpretasyon. You do not interpret the scripture in a proper way. Yan po yung akusasyon sa kanya. Yan po ang ginawa nila kay Victor Hotif. Na sabi nila, sino ka ba? Grade 4 lang ang natapusan mo. Wala kang kurso. Pero mga kapatid, ginamit po siya ng Panginoon. Kaya nga po, sabi rito, let me tell you how to teach your message. This Elijah is not Ellen G. White. For the church did not tell her these words in her lifetime. Yan po ay yung mga ebidensya na yung sinasabi ni Ellen G. White dito na somebody is to come, hindi po siya yan, kundi somebody is to come. Kaya kung tayo po ay nakapag-aral ng Zechariah chapter 4, dito po maging matibay ang ating paniniwala that there is somebody that God will actually choose na darating po siya. Paano po siya darating? Sabi po rito, here the prophet described the character of the work. Those who are to prepare the way for the second coming of Christ are represented by faithful Elijah. Ang tanong ngayon, ito plural mga kapatid, plural. Na yung mga naghahanda at nagbibigay ng mensahe ng pagdating ni Kristo, sila daw po ay Elijah. Ang tanong ngayon, ano po bang sinasabi ng Biblia sa Malakay chapter 3, 4:5? Yan po ba ay plural or singular? Ang sinabi ba ni Ellen G. White ay many or somebody? Yan po yung talagang question natin. Kasi marami pong mga pastor na magsasabi, kita nyo, sabi ni Ellen G. White, yung Elijah na yan ay yung tayo. Many. Pero mga kapatid, kung ating pong tingnan, ay iba po mga kapatid. Dahil singular po ang sinasabi sa Biblia na somebody, and then si Elijah, Spirit of Elijah will come. It's not plural, mga kapatid. Maari lamang na sila po ay helpers of Elijah. Okay? They are representing the message of Elijah. But they are guided by the writings of the Elijah that was chosen by God. Kaya mayroon pong golden bowl. Malakay chapter 3, sabi nga po rito, 3 and 4, also in TM 475, the promise of the one is a one person. But in 3 Testimonies for the Church, volume 3, 62, is in plural, many messenger. Those are connected with the Elijah's message. His helper. Yan po yung ating pagkaunawa dito mga kapatid.
Sila po ay helpers ni Elijah, kaya they are representing Elijah's. Okay? Pero they are guided by the spirit and power of Elijah, which is the message that came. Ito po yung pang-apat na mensahe, the fourth angel's message. Kasi sabi po rito, mayroon pong pag-uulit. Sabi rito, it is wrong to interpret or change the meaning of what the spirit of prophecy has already interpreted. There is no need of putting an appendix in TM 475. Kasi yan po ang ginawa ng ating church. Binigyan po nila ng appendix doon. Kaya kung mayroon po kayong book or mayroon kayong application ng yung SOP, Spirit of Prophecy, nilagyan po ng ating church yan ng appendix. Yung appendix na yon is to explain na yung tinutukoy ni Ellen G. White na Elijah is herself. Siya yon. Pero mga kapatid, yan po ay paglabag doon sa tinutukoy ng propeta na somebody is to come. Kaya they are actually disclosing, talagang kino-close po nila yung katotohanan na ito, mga kapatid. Kaya kung tayo po ay talagang masinop na nag-aaral ng Biblia, ay atin pong matutunan, matagpuan ang katotohanan na mali pala po ang tinuturo. No? Kaya sabi rito na she is plainly putting the promised Elijah, he that would come in the future. To know who Elijah is, we must know the work he is to do. The message of the great and dreadful day of the Lord, the coming of the Lord to his temple, the Seventh-day Adventist. Kaya yung mensahe po ay malalaman natin. Makilala natin si Elijah sa pamagitan po ng kanyang mensahe. Ano po ang kanyang mensahe? To purify. That is the judgment of the living. Kasi tayo po mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, alam natin ang judgment for the dead, di po ba? Mula noong 1844, ang ating pong tinuturo ay judgment for the dead. Pero hindi tayo naturuan ng judgment for the living. Yung judgment for the living includes the message, the sealing, and the purification. So, nandito na mo yung message, siliwan tayo ng mensahe, at ma-purify tayo, mga kapatid. There is a separation of the wheat and tares. Kasi yung separation of the wheat and tares is equivalent to the judgment of God for the church. Na kanyang slaughter. Kaya mayroon pong Ezekiel 9. Okay? So atin po yung mapag-aralan sa ating serye. Okay? And then, this second pipe then represents the messenger and message of the fourth angel's message, which first came in 1844 and came back in 1930. Yun po yung nagbalik, dahil it was rejected by the church, which we are now studying in addition to the third angel's message, the latter rain truth of Joel chapter 2, 23, and then Zechariah chapter 10, verse 1. This is the latter rain. Okay? So, sa panahon po ni Ellen G. White, ito po ang nangyari. Na mayroon pong ibang mga nagtuturo na kung saan ay itong katotohanan ito ay nakarating na. Pero it was rejected. Kaya sabi ni Ellen G. White dito sa General Conference Bulletin, May 9, 1892. Nasa Melbourne, Australia po si Ellen G. White nito. Alam niyo po, mga kapatid, after 1888 ay na-exile po si Ellen G. White. Sabi ni Ellen G. White sa mga leaders that time, sabi niya, I have not seen a vision
Hindi ako sinabihan ng Panginoon na pumunta ng Australia. Pero yung General Conference at that time, mga kapatid, ay pinilit po siya. Kaya napilitan po si Ellen G. White na pumunta ng Australia. Nagkakasakit-sakit pa siya. Kaya doon po sa Australia ay sinulat niya ang mga prophecy. Okay? Sabi po rito, I saw that Jones and Wagoner had their counterpart in Joshua and Caleb. As the children of Israel stoned the spies with the literal stones, you have stoned these brethren with stones of sarcasm and ridicule. I saw, nakita ni Ellen G. White, mga kapatid, pinagkita talaga ng Panginoon sa kanya kung anong ginawa ng mga leaders during that time. Kay Jones and Wagoner, ay pinakita rin kay Ellen G. White, mga kapatid. I saw that you will willfully rejected what you knew to be truth. Alam nila na katotohanan. Pero dahil sa pride po nila, ay hindi nila matanggap. No? Yan po ang mangyayari din sa mga pastor na may pride. No? Ay, hindi nila matanggap, nakita nilang totoo pero wala. Kasi they are after of mammon. Kasi may sweldo sila dyan. Pag tumayo po sila dyan, tataboy sila. Katulad po sa nangyari sa akin, once I believe, once I decided to follow the truth, they will reject you. Yan po ang mangyari talaga, mga kapatid. Ganon din po ang mangyari sa church. Once you believe in this truth, you will be rejected. Pero mga kapatid, even Christ himself was rejected by his own people. Okay? Kaya sabi po rito, just because it was too humiliating to your dignity. May mga dignidad ng mga taong yan, sabi nila, we cannot accept that truth. We cannot accept that. Kaya sinasabi nila na offshoot yan, mali yan. Pero mapapatunayan ba nila na mali? Wala. I saw that if you had accepted their message, we would have been in the kingdom 2 years from that date. Kailan po yun? 1888. So, i-add mo yung 2 years, 1890 sana po ay nasa kingdom era na. Nasa kingdom na po na sana tayo. Pero dahil it was rejected, sabi ni Ellen G. White, but now we have to go back into the wilderness and there stay for 40 years. Kaya nagkaroon po ng 40 years na walang pagkain. Wilderness po kasi walang pagkain po yan. Ibig sabihin, walang katotohanan na lumabas sa ating iglesia mula noong 1890 up to 1930. That is actually fasting. At mayroon po ditong sinabi din bago po namatay si Ellen G. White, I feel confidence. Elder Andrews, sekretary niya po ito, that the brethren in Southern California will find blessing in a teaching of Scripture concerning the 144,000. Ano pong nangyari? Noong bago po mamatay si Ellen G. White, sinulatan niya po itong sekretarya niya na I feel confidence. Mayroon po akong katiyakan sa aking puso na may darating po na pagpapala sa Southern California dahil ituturo po ang 144,000. Ano pong nangyari? 1929, 1930. Ito nga po ang nangyari. Naituro po yung 144,000 sa Southern California sa pamagitan po ni Victor Houteff. Okay? So yan na po yung paglabas ng mensahe sa Southern California na in 1930, in Southern California, there was a message that came through Brother Houteff, Victor Houteff po, na siya po on the dot of the time, 1929-1930, a Sabbath school teacher in Los Angeles, brought the message of the 144,000
to the 1930 General Conference session held in California. So siya pong nagbalik ng mensaheng ito. Kasi it was rejected in 1844, 1888 doon sa Minneapolis. Na kung saan yun po yung General Conference nung buhay pa si Ellen G. White. Pero sabi ni Ellen G. White, dahil ni-reject ito, 2 years after sana niyan ng pagtanggap ay nasa Kingdom era na. Pero dahil it was rejected, from that 1890 ay babalik po sa wilderness. Walang mensaheng dumating sa church. Pero sabi niya, I feel confidence that there will be a blessing that will come to the Southern California. Ito na nga po, natupad. Sinabi ni Ellen G. White ay may katuparan. At nangyari nga po na si Victor Houghton bring the message of the 144,000 at may tumanggap po. Tumanggap po yung si Pastor E.T. Wilson, president po ng isang conference doon sa panahon na yan. At saka isang doktor din po, si Dr. Butterbaugh, na kung saan accepted the message. Pero the one that rejected the message ay si Dr. Gilbert. Yan po yung nag-react na talagang oppose po siya. Pero yung iba po na mga committee sa General Conference during that time ay silent. Wala po silang masabi. Okay? So, ito po yung spirit of prophecy natin pong pinag-aralan sa ngayon na kung saan this is a lesser light that will guide us to the greater light. No? So, parang magnifying glass po siya na pinapalaki po. Ibig sabihin, yes, there is an instances that we have a limited understanding of the scripture. But yet, when we read the spirit of prophecy, ay malawak pala ito mga kapatid. Napakalalim pala mga kapatid. Dahil yun po ay inspirasyon ng Panginoon sa pamagitan po ng magnifying glass na kung saan ito po yung spirit of truth that was interpreted na was contained in the golden bowl. Kaya itong golden bowl mga kapatid, ito po yung spirit of prophecy. The writings of the prophets. Sabi po rito sa Testimonies for a Church, Volume 5, 680, it is not alone those who openly reject the testimonies or who cherish doubt concerning them that are on dangerous ground. To disregard light is to reject it. Kaya mga kapatid, napakadelikado kung i-reject po ng tao. I-disregard yung katotohanan, yung liwanag. Kaya kawawa po yung ating mga kapatiran sa iglesia kung they will disregard the light na pinaparating po sa ating iglesia. Kaya tama yun, Sister Veronica, na yung lulo at mga kaluluwa natin ay talagang they stand on the principle during that time na kahit po yung pagluluto sa araw ng Sabat ay wala po talaga yan. Pero ngayon po mga kapatid ay sinasansala na po at talagang nadungisan na po ang araw ng Sabat dahil dito sa ating mga kapatiran na nagtuturo na okay na magluto dahil yun po ay nasa technology na tayo ngayon. So ibig sabihin mga kapatid ay binago po nila ang nakasulat. Nasabi ng Panginoon ay walang pagluluto. Walang pagluluto. Sabi nila, G. White, pwede mag-init ka. Ibig sabihin, when there is a need na napakalamig ng panahon, ay kailangan po pong reheat po yung pagkain. Ay pwede po yun. Ibig sabihin lang po noon, ay you have prepared for the Sabbath. Kaya yun po yung mga katotohanan na sinasabi po sa Spirit of Prophecy na if we are guided by the Spirit of Prophecy mga kapatid, ay hindi po tayo maliligaw. Kaya itong mga manifestation of the Holy Spirit sa pamagitan po ng mga sinulatan ng mga propeta
na kung saan ay sabi nga po rito, when will the SOP end his work? Mayroon po bang expiry ito? May expiration po yung spirit of prophecy. Sabi rito, when Christ shall come again with all the angels, holy angels, and receive his people unto himself, that where he shall be, there may be also John 14:3. And when man redeemed shall walk and talk with God, and Christ and angels and Eden restored. So mayroon pong restoration of Eden. So kung nawala po yung Eden noon, ang Panginoon po ay babalik niya po yan. Kaya mayroon pong mensahe tayo to restore back, na magbalik po tayo sa original na diet natin. Kaya mayroon pong movement na or reformation in diet, vegetarianism, mga kapatid. Then there will be no further need of the spirit of prophecy. So ibig sabihin, kung tayo po ay lumakad na sa katotohanan and Christ is there, then there is no need of the spirit of prophecy. Okay? So when the Redeemer shall come, the controversy will be ended, the saint rest given, and they all immortal meet around the throne with angel, and face to face behold the glory of God and the Lamb. The spirit of prophecy will be numbered among heaven's choicest blessings of the past. Ibig sabihin, mga kapatid, ang spirit ng hula, the spirit of prophecy, ay mananatili hanggang tayo ay nandito pa. Okay? So, the spirit of prophecy was written in order for us to be guided. Kaya sa atin pong napag-aralan ay katulad po ito sa Isaiah chapter 7, 21 to 22, that the man nourished the young cow and the two sheep. Ang young cow, mga kapatid, ito po yung voluminous writings of Ellen G. White, The Spirit of Prophecy, and the two sheep represents the Old and New Testament, and the man that nourish this, that may produce bountiful of milk, yan po ay si Victor Hotif, na kung saan ay siya po ang nagnanarish, nag-interpret, kaya nga po nagkakaroon ng maraming milk. Kaya out of abundance of milk ay there is butter. Okay, kaya butter po yung ipapakain na po. So butter and honey is actually the food of those who are left in the land. Yan po ang mababasa natin sa chapter 7 ng Isaiah. So butter and honey, the food of the remnant, according po sa Isaiah chapter 7 verse 14 and 15. Sabi po rito, therefore, the Lord himself shall give you a sign. Mayroon pong palatandaan. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Butter and honey shall he eat, that ye may know to refuse the evil and choose the good. So yan po ay doktrina actually, mga kapatid. Hindi po siya literal na honey and butter, kundi it is the word of God. Na kung saan, sabi nga po rito, na yung milk ay para lamang sa mga bata. Ngayon, na tayo po ay lumalago, we need the strong meat. Kaya nga po, itong prophetic insights, ito na po yung meat. Yung sa biblical history naman po, yun po yung milk. Okay? So yung milk po ay out of that abundance of the milk, then we have this present truth na ating pinag-aralan ngayon, na medyo malalim na po siya, mga kapatid. Kaya there is a comparative here na Zechariah chapter 4 and Isaiah chapter 7 speaks of the same topic, mga kapatid. The two sheep is equivalent to the two olive trees, which are actually the Old and New Testament.
At yung young cow and then the golden bowl is equivalent to the spirit of prophecy. The writings of the prophet of the Lord. Na kung saan ito po yung mode of communication, the network of God's communication for us. Na kung saan ay nais ng Panginoon po, mga kapatid, na ang 7 pipes. Kasi doon po sa picture na pinakita kanina, mayroon pa pong 7 pipes. Yung 7 pipes na yan, mga kapatid, ay representing the ministers, mga pastor, mga Bible workers. Yan po sana ang kanilang hugutan po ng langis mula doon sa Golden Bowl. Kaya nga po dito ay mayroon tayong ginagamit na spirit of prophecy because this is a study wherein the oil has been extracted from the Old and New Testament. Kaya nga po dito ay pinapaunawa po sa atin na with this oil, God's ministers are to be constantly supplied. Dapat po may masupplyan po siya ng oil. Kaya ang mga ministro ay dapat po magbasa ng Spirit of Prophecy. Kung hindi po sila nagbasa ng Spirit of Prophecy, then they are not qualified. They are not the one that God choose to be the leaders or the ministers of God. Because God's people will be fed from the butter and honey, from the golden oil that was actually contained in the golden bowl. Okay? Beware of rejecting that which is truth. The great danger with our people has been that of depending upon men. Yan, mga kapatid. Kaya wag po tayo magdepende lamang sa pastor. Kasi kaya mga tao, mga members, minsan sa church, mga kapatid, ay natakot. Sabi ng pastor, ganito so they are depending on men. Dapat ipanalangin nilang mga kapatid na Panginoon, ano ba to? Totoo ba to? Gabayan mo ako, Panginoon. Oh. Pero karamihan po sa ating mga Seventh-day Adventist ay mag-rely na lang sa pastor. Kung ano sinabi ng pastor, ay sunod-sunuran na lang. Kung ipa-close yung church or itabo yung mga members sa church, yung nag-aaral ng mensaheng ito, ay sunod-sunuran din sila. So yan po yung mga nangyayari ngayon na they are actually relying or depending upon men. Those who have been in the habit of searching the Bible for themselves or weighing evidence have confidence in the leading men and accept the decision they make. And thus, many will reject the very messages God sent to His people. Kaya marami po ang maliligaw, mga kapatid. Kung hindi po tayo talaga ang nag-aral personal, ay maliligaw po tayo. Kaya atin pong ilingin sa Panginoon na ang ating mga kamag-anak nawa ay hindi rin maging biktima. Kasi marami pong mga biktima ang sa mga bagay na ito that God has appointed a network na dapat po maging daluyan at maging tama po ang ating sinasampalatayanan. Okay? So, lastly po, sabi po rito, the continued communication of the Holy Spirit to the church is represented by the prophet Zechariah. Kaya sinabi doon, not by might nor by power, but by my Holy Spirit, na matatapos po yung gawain ng ating Panginoon. So under another figure which contain a wonderful lesson for us, this is the work that the Lord would have every soul prepared to do at this time. Every witness for God is now to work intelligently in the lines which God has appointed. Thus it is that the holy lambs are fed and the church becomes a light bearer in the world. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay nakapag-aral nitong mga mensaheng ito, the prophetic insights on the present truth, ay maging matibay po tayo sa ating pananampalataya na ito pala ang gabay ng Panginoon, na hindi tayo maliligaw kung tayo lamang ay nananamitan or nagkaroon po ng kaluwalhatian sa pamagitan po
ng kanyang mga salita. Okay? Any reaction? Any question po sa ating pag-aaral ngayong hapon? Okay, so ito po yung God's Communication Network from the Father, the Son, the Holy Spirit, and Angel. Angel po yung kay John, ano? At yung messenger ng Panginoon, yun na nga po yung magpili po siya ng kanyang mensahero na kung saan ay sa pamagitan po ng laity, mga members naman. Ang sanglibutan po ay makitaan o makakita ng liwanag. So this is actually the word that God intended for His church. Network of God's communication na nais ng Panginoon, mga kapatid, na tayo mismo na mga membro sa iglesia ay magliliwanag. Pag magliliwanag na po ang ating iglesia, madali po ang during the loud cry. Kasi marami po ang darating. Marami po ang tatanggap ng mensahe because of the light that they have shown na pinakita po ng Panginoon sa kanila. Okay? So, any reaction? Okay, any question po? Sige po. Brother, meron po kasi ditong parang sinend sa GC po about po sa kay Brother Hotel. Apo. Victor Hotep po. Sabi po kasi rito is si Victor Hotep daw po is against kay Ellen G. White. Aha. So, meron po ditong na passage. Hindi ko po alam kung saan po nila to kinuha since wala naman pong parang pinanggalingan. Galing po ito kay Brother Amican. Aha. Sabi po rito na among other concepts, Victor Hotep thought that he would not die, but would lead his people to Old Jerusalem and thence to the heavenly Canaan. So it came as quite a shock to his followers when on February 5, 1955, he passed to his rest at the age of 69. It just could not be. Hotep is dead and Jesus hasn't come back yet. They thought and yet it had come to pass. Hotep had died. So yun po yung parang passage. Yung passage na yan na hindi kay Victor Hotep, yan po yung interpretation ng tao na kung saan ay nung nakita nila na nagkawatak-watak po, nagkaroon po kasi ng prediction si Victor Hotep. Na-predict po ni Victor Hotep yan. Bago pa man ang tinatawag na knockout blow, sa White House Recruiter po yan, page 33, na sinabi ni Victor Hotep na magkaroon ng knockout blow. Na kung saan ang association nga po ay magkawatak-watak. So yan po yung kinomentahan nila. Yung comment na yan ngayon, ang binasa niyo, sister, ay hindi po yan sinulat ni Victor Hotep, kundi interpretation po nila ng kalagayan ng Davidian at that time. Dahil nagkawatak-watak nga po, namatay si Victor Hotep at ang asawa niya, si Florence Hotep, yun pa yung naging dahilan ng knockout blow. Kasi na-predict nga po ni Victor Hotep yan, na kung saan ay sabi ni Victor Hotep ay mayroon pong kaibigan malakpit sa mensahe na magsuntok. Ibig sabihin, ma-knockout po talaga yung mensahe. Kaya nang kawatak-watak po yung Davidian at that time. That was 1955. Okay? Namatay po si Victor Hotep. At itong asawa niya, si Florence Hotep, ay nagkaroon ng prediction. Inangkin niya rin na siya ay propeta. So yun po yung nagpa-knock-out. Kaya yun po ngayon ang ginagamit ng ating iglesia na mali ang turo. Pero hindi po mali yung mensahe. Yung mensahe po, ginagamit po ni Victor Hotep, writings ni Ellen G. White. Paano po siya maging kalaban o paano po siya lalaban doon sa sinulatan ni Ellen G. White na ang ginagamit ni Victor Hotep ay kasulatan ni Ellen G. White? So mali po yan na paratang at walang katotohanan.
Kaya maggagawa po sila ng mga kwento that will actually this yung parang sirain nila yung reputasyon ng mensahe. Pero sa aking pag-aaral po mga kapatid ay the message is pure. The message is true, but yet Satan doesn't want that this message will be will proceed to the people. Kaya sisirain niya po talaga. Kaya yan po ang ginagawa ng kaaway ngayon. Sirain po yung tao, hindi yung mensahe. Kasi ang mensahe po totoo. Eh wala ka pong masasabi sa mensahe. So ang gagawin po nila, siraan nila yung tao. Is sabihin nila kay Victor Otip, si Victor Otip nga alam nyo pa kung anong background ni Victor Otip. Nag-asawa po siya ng mas bata pa sa kanya. Oh. So atake nila personal yan. Kasi matanda na po si Victor Otip, mas bata po yung kanyang asawa. Okay? At ang nangyari po, na yung asawa niya mismo ang sumira sa mensahe. Pero hindi po yan makasira sa mensahe. Dahil ang mensahe po ay galing sa Diyos. Kahit sirain pa man niya ng tao, pag-aralan mo yung mensahe. Kung may nakita kang mali, tingnan natin kung mali ba yung tinuturo. Katulad po sa 144,000. Katulad po sa stone, sa Daniel 2. Yan po yung mga katuruan. Ito po yung sa Zechariah chapter 4. Mayroon po bang pastor na nag-explain nito na tumpak doon sa mga nabasa po sa Spirit of Prophecy? Kasi ang ginamit po natin ay Spirit of Prophecy. At kung yan po ang kanilang objection na si Victor Otip ay kalaban or lumalaban doon sa writings ni Ellen G. White, ay sabihin natin, napag-aralan nyo ba yung tinuturo ni Brother Otip? Mayroon po ba kayo makikita na nagsabi po siya na laban doon sa kasulatan ni Ellen G. White? Mayroong mga kapatid na New Light, katulad po nitong Kingdom. Ellen G. White has limited light on the kingdom, especially with the stone. Kasi mayroon pong sumulat doon sa Ellen G. White publication na kung ano ang sinulat ni Ellen G. White patungkol sa stone. Sinagot po ng apo ni Ellen G. White ni si Arthur White, na sabi niya, there is no much, wala pong maraming kasulatan patungkol sa Daniel 2. Kaya ang liwanag po ay progressive. Wala po si Ellen G. White na light dyan. Kaya itong si Victor Otip ay binigyan po ng light. It doesn't mean that he is against Ellen G. White. Kasi kung walang sinulat si Ellen G. White patungkol doon, at sabihin ng tao na si Ellen G. White wala nagsulat ng ganyan. So ibig sabihin nila, kinukonclude nila ngayon na kita nyo si Victor Otip lumalaban sa writings ni Ellen G. White. Kasi walang sinulat si Ellen G. White patungkol dyan. Siya may sinulat. So ibig sabihin mga kapatid, there's actually a progression of the truth na kung hindi man nabanggit ni Ellen G. White yan, because sa kanya po naman ay vision, kay Victor Otip naman ay interpretation, ay talagang may pagkaunawa dito sa interpretasyon. Kasi ang visionary po mga kapatid, sulat na lang ng sulat si Ellen G. White, pero hindi po siya naka-chronological. Hindi po siya pasunod-sunod na mga events. Pero si Victor Otip mga kapatid, in-arrange niya po yan. Ito po yung mangyayari dito. Ito po yung sinabi ni Ellen G. White. Dito po yan. Dito po itong karanasan ito ay dito po yan. Yan po yung role ni Victor Otip. At nakita ko po mga kapatid na kung tayo po ay nag-aaral ng prophecy, ay tumpak po. As nakita ko po mga kapatid sa aking personal na karanasan ay dito po ako na-fulfilled na kung saan ay hindi ko po masabi na si Victor Otip ay bulaang propeta or hindi po siya tinawagan ng Panginoon, kundi
Siya po yung appointed na kung saan ay sabi nga po doon sa Micah chapter 6 verse 9, the Lord's crieth in the city. Anong sabi po doon? Hear ye the rod. Yung rod po kwan doon ay message. So ito po ay na-point actually sa shepherd's rod message. Okay? Mayroon pa pong mga tanong, reaction? Okay? So kung wala ng mga kapatid, ay pasalamat po tayo sa Panginoon. Ang sunod po nating pag-aralan dito sa series ay God, when the Spirit, okay? Natapos na po natin yung when the Spirit comes, when the rain falls, when the angel speaks, when God communicates. Ang sunod po natin ay when God purifies. Kasi natapos na po natin yung when God calls. Yung when God calls, yan na po yung Matthew 20 na kung saan yung 11th hour call. Napag-aralan na po natin yung last bago po tayo nagkaroon ng intermission for 2 weeks ay napag-aralan po natin yung Matthew 20 na 11th hour call na kung saan ang 144,000 will be the last one that were called and they are the one that received the penny a day na kung saan hindi na po sila mamamatay. Okay? So ang sunod po nating pag-aralan is when God purifies. Kung ang Diyos ay maglilinis, kanyang linisin po ang kanyang iglesia. Kaya dito natin mapag-aralan po kung paano ng Panginoon linisin ang kanyang iglesia. Okay? Okay, so pasalamat po tayo at Amy, reaction pa po, wala na? Okay? So, sa ating pagtatapos po ay pwede po kayo, Sister Veronica, maka-offer ng closing prayer if it is okay? Okay po, brother. Okay, sige po. Okay. Let's pray. Dakila at mahabagin naming Diyos, Panginoon, tunay nga po na kayo lamang po, Panginoon, ang siyang makakatulong sa bawat isa sa amin upang aming malaman, Panginoon, kung ano ba talaga ang katotohanan na nais niyo pong iparating sa amin. Panginoon, mahina po kami. Wala po kaming kakayanan para Yes. lumapit sa inyo. Panginoon, sa pamamagitan ng inyong power, ng inyong Holy Spirit, Panginoon, ay nag-aasam ng katotohanan, Panginoon, na walang bahid ng anumang kasinungalingan. Yes po. Mari po ba, Panginoon, po kaming ituon, Panginoon, inyo po kaming akayin, Panginoon, at samahan papunta, Panginoon, sa katotohanan na inyo pong nais naming malaman. Sa gayon, Panginoon, ay mag-glorify po namin kayo at magkaroon po kami at wisdom namin pong may apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, gumamit po kayo, Panginoon, ng mga instrumento na siya pong magagamit upang malaman po namin ang talagang katotohanan na hindi po kami dumepende sa ibang tao, hindi po kami dumepende sa kung sino man, Panginoon, bagkus dumepende po kami sa katotohanan na nasa Biblia, Panginoon. Yes po. Maraming salamat na inyo pinagkaloob parati, Panginoon, even we don't deserve this, Panginoon, but because kayo po, Panginoon, ang Diyos na pag-ibig, inyo po kami binibigyan ng pagkakataon at pagmamahal, Panginoon, na siyang dahilan kung bakit po kami nagpapatuloy sa aming buhay at nagpapatuloy sa aming pananampalataya. Yes. Panginoon, kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang, sa aming mga kahinaan, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang siyang inaasam namin na aming maging kalakasan. Patnubayan niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya ng bawat isa sa amin na mas lalong tumatag kahit na, Panginoon, merong mga pagsubok. Kami, Yes. Panginoon, ay kumapit sa katotohanan na tanging sa inyo lang, Panginoon, ang aming kalakasan. Ganun po, Panginoon, ang Brother Glenn, Panginoon, ang pamilya namin dito na patuloy na tumanggap ng katotohanan Yes, na Lord. nanggagaling lamang Panginoon, ang aming samot healing sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas
Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Banji. Thank you po sa inyong pag-attend din sa ating study ngayon. God bless you. Okay, see you. Thank you po. Okay. Bye-bye.